Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man taba'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sa muling lahat ng papuri at pasasalamat ay balik natin sa Allah Jalla wa Ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ang nagtataglay ng pinakamainam na mga katangian at mga pangalan. Siya ang tagapaglikha, tagapagbigay ng patnubay. Siya lamang ang may karapatan ng buong pagsamba ng sanlibutan. Alhamdulillah, aking mahal na mga kapatid, tayo ng pagkalooban ng pagkakataon sa oras na ito na ating ipagpapatuloy ang paksa na ating simulan at ito ay nasa pintuan ng Kitab at-Tauhid, ang aklat ng kilala at tanyag na eskolar ng Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, na way pagpalain siya ng Allah, bigyan ng kabutihan sa kanyang libingan at matatamo ang mataas nga dipala sa kabilang buhay. So sa aklat na ito ay dumako tayo sa paksa na kung saan ito ay mayroong pinamagatan ang sinasabi nating pagmamalabis sa libingan ng mga mabubuting mananampalataya, na ito ay kanilang inaangat ang puntod at pagkatapos ito ay naging dahilan ng pagsagawa ng mga tao ng pagmamalabis sa kanilang papuri hanggat ito ay naging dahilan ng kanilang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa tayong lahat ay layo ng Allah Jalla wa Ala sa anumang kasamaan, higit na sa lahat sa pagtatambal sa Kanya, na tayo ay mananatili sa kaisahan ng ating dakilang tagapaglikha. Ang paksa na ito ay isa sa mga ipinagbabawal sa isang mananampalataya, na ang ating mga kapatid na nauna sa libingan, gaano man sila kabuti o anuman ang kanilang katayuan sa kanilang buhay noong sila'y nabubuhay pa sa mundong ito, ay nararapat na ibigay natin ang karapatan sa kanila at hindi tayo dapat magmamalabis sa anumang ipinagbabawal na maidudulot nating kabutihan sa kanila o sa ating mga sarili. Dahil ito ang paksa na ating pag-aralan, ang pagmamalabis sa kanilang libingan, ang pagpapataas ng kanilang puntod, ang paglalagay ng mga kandila, ang paglalagay ng mga ilaw, ang paglalagay ng mga palamuti, o ang paglalagay ng mga bagay na kung saan ipinagbabawal hanggat ito'y pinapatayuan ng masjid, ito ay lubusang ipinagbabawal dahil ito'y maging dahilan ng pagtatambal ng tao sa kanilang dakilang tagapaglikha. Kaya, alikayo aking mahal na mga kapatid, at ating pag-usapan po ito, pagtutulungan po natin ang paksa na ito at susundan natin ang aklat ng ating kilalang eskolar na si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kaya ang mu'alaf rahimahullah ay kanyang sinabi ni Imam Malik sa kanyang aklat na Al-Muwatta. Ito isa sa mga kilalang aklat ng dakilang eskolar na si Imam Malik rahimahullah. At ito ay ang sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam bilang kanyang pagdudua o panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, ang sabi ng propeta Muhammad alaihi salatu wasalam sa kanyang panalangin, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu ashtaddu ghadabullahi ala qaumin ittakhadu qubura anbiya'ihim masajida. Ang sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam bilang kanyang panalangin, O Allah, huwag mong gagawin ang aking libingan na maging lugar na sasambahan o sasambahin ng mga tao. O Allah, ang sugo sallallahu alaihi wasallam inanalangin sa Allah Jalla wa Ala na ibigay mo, ipagkaloob mo sa mga tao na kanilang ginagawa ang libingan ng kanilang mga propeta bilang mga masjid, lugar na kanilang sinasambahan. Ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay mayroong dalawang panalangin na tulungan siya ng Allah, patnubayan siya ng Allah, na ilayo ang kanyang libingan na maging lugar na gawang dasalan.
At ganoon din, siya ay humingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang kanyang panalangin sa Allah Jalla wa Ala, na ang mga tao na gumagawa ng kanilang libingan na bilang kanilang dasal sambahan, sila ay dadapuan ng mga parusa o galit ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya ang hadith na ito, aking mahal na mga kapatid, ay isang napakahalagang bagay na kung saan ang Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam ay nagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala nung siya ay nabubuhay pa, na pangalagaan siya sa kanyang libingan, na wag at wag gagawin na lugar na gawing sambahan ang kanyang kinaroroonan. Allahu Akbar. Maging sa panalangin ng Propeta alayhi salatu wassalam, nagtuturo siya sa atin ng bagay na kung saan makapagpigil ng tulay tungo sa sinasabi nating shirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kanyang hiningi sa Allah Jalla wa Ala na siya ay pangangalagaan. At nagiging isang dua na rin ng sugo sallallahu alaihi wasallam na ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sumpa sa yaong mga alipin na ang kanilang mga propeta ay kanilang sinamba sa kanilang mga libingan. At dahil dito, na ang ay nagiging kanilang bahay dasalan. Tunay na ito ay sadyang Islam at ito ay pinagbabawal ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Kaya dahil dito, ang hadith ay nagbibigay sa atin ng mga kabutihan o kaalaman na ang pagpuri, pagpaparangal sa sinasabi nating libingan sa anumang katayuan ay uri ng shirk, gawaing shirk. Kaya dahil dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang pinigilan sa salita ng sugo sallallahu alaihi wasallam na walang sinumang tagalibingan na nandun sa libingan na may karapatan ng ating pagsamba. Maging si Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ang siyang pinakamainam na nilikha, walang pag-alinlangan, na kanyang sinabi na walang karapatan ang kanyang libingan na gagawan na bahay-sambahan. Nawa tayo lahat ay pangalagaan ng Allah Jalla wa Ala at ilayo sa anumang mga kasamaan. Isang konfirmasyon sa hadith na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkakaroon ng galit sa yaong mga taong gumagawa na sambahan ang kanilang libingan ng kanilang mga sugo. Ito'y katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nagagalit, at ang kanyang galit ito ay ayon sa kanyang pagiging makapangyarihan at ayon sa kanyang kadakilaan at wala siyang katulad. Kaya dahil dito sinabi ng Allah Jalla wa Ala, laysa kamithlihi shay. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang katulad sa anumang kanyang mga katangian at kanyang mga gawain. Ang aral sa hadith na ito bilang pangatlo ay ang pagbabawal ng pagtayo. Ito po mga kapatid, ang pagbabawal ng pagtayo ng bahay-sambahan o ng anumang gusali sa libingan. Ang anumang gawain na ginagawa natin na pagpapatayo within sa lugar ng mga libingan, maging sa gitna, maging sa gilid ito, at ito'y sakop ng sinasabi nating libingan, ay dapat nating sisirain at hindi tayo magpapatayo pa doon. Subalit kung ang lugar na kung saan within that vicinity, na kung saan siya ay malayo at hindi na bahagi ng libingan, ay maaring magtayo ng bahay, tulugan ang mga nagtatrabaho na hindi na ito bahagi mismo ng libingan. Opo. Ang pang-apat ay ang pagbabawal ng pagdadasal maging malapit sa libingan, kahit na ito ay walang mga masjid. Kaya dahil dito, kapag ito ay malapit na at walang harang sa pagitan nila, ito ay sadyang ipinagbabawal ng ating mga ulama. Kaya dahil dito, kung ikaw ay magsasala sa libingan, ito'y pinapahintulutan na ang sala ay salatul janasa po lamang. Ang pagdua ay pinapahintulutan noong sinabi ng Propeta alayhi salatu wassalam, ang inyong kapatid ngayon ay tinatanong, kaya magdua kayo sa Allah Jalla wa Ala na siya ay pangangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at bibigyan siya ng kanyang tamang pagsagot sa mga itatanong sa kanya. Kaya dahil dito, ang hadith na ating nalaman mula sa inipon ni Imam Malik rahimahullah at sa sinasabi nating subject ng tauhid na ang ummatul Islamiyah
ay maaring ang mga tao rito, mayroong mga tao at ang mga nauna pa, na sila ay gagawa ng kanilang libingan na ito ay lugar ng kanilang pagdadasalan. Kaya dahil dito, ipinagbabawal ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya siya inalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo sa anumang pagsamba ng mga tao sa kanyang libingan. Kaya ang pinakabuan dito sa ating paksa na tauhid na ito ay nagbibigay ng pagbabawal ng pagsagawa natin ng ating mga libingan o libingan ng sinumang tao hanggat sa libingan ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na lugar na pagsasambahan dahil ito ay tungo sa pagsasagawa ng shirk. At ang gawain ito ay gawaing shirk. Kaya nawa, insyaAllah, naging maliwanag po ito upang sa gayon ay ating lubusang maiwasan. Ang kasunod na aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wal manata thalithat al-ukhra. Ito ay nasa surah Najm, ayat number 19 na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at inyo bang nakita si Al-Lat at Al-Uzza? Ito ay mga pangalan na sinasabi nating mga mabuting tao sa kanilang kapanahunan. Wal manata thalathat al-ukhra. At si Manat na ang pangatlo na pangalan ng mga ribulto o mga tao na kanilang sinasamba sa kanilang kapanahunan. Ito ay mga mabuting tao sa panahon ni Nuh alayhi salatu wasalam, subalit noong nawala sila ay sinamba ng mga tao, noong nawala na ang mga taong totoong nakakaalam kung ano ang katayuan ng mga taong ito. Kaya dahil dito, si Ibn Jarir, ayon sa otoridad na nagaling kay Sufyan at mula kay Mansur at mula kay Mujahid, na ang aya na ito ay nagbibigay ng kaalaman sa atin na kanilang sinabi na si Al-Lat, yaong tao sa kanyang kapanahunan na naghahanda ng sinasabi nating sawiq, ay isang uri ng pagkain na kanyang inihanda sa mga manlalakbay sa Makkah, na ito ay binubuo ng harina o mayroong trigo na kanyang hinahaluan ng dates at nilalagyan niya ng ghee, ng oil, at ito ay pinapakain niya. Siya ay mapagbigay na isang tao. Subalit, noong siya'y namatay, ang kanyang puntod o ang kanyang libingan ay sinimulan nila na sila ay umipon doon, at hanggat sa nawala na ang mga tunay na nakakaalam dito, ay ginagawa nilang lugar na kanilang pagsasambahan. Kaya ang pangalang Al-Lat ay kinuha nila sa pangalang Allah. Ang sinasabi nating Al-Uzza ay kinuha nila sa pangalang Al-Aziz. Al-Manat ay kinuha sa pangalang Al-Manan. Ito yung mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Al-Lat na sinasabi natin ay isang tao na namatay, na mabuting tao, na gumawa ng kabutihan. Kaya dahil dito sa pagmamalabis ng mga tao na walang alam, na hindi nila nalaman ang katotohanan, sila ay tuluyang lumayo sa pagsasagawa ng pagsamba sa lugar na yaon. Ay dahil isang paalaala, maging hindi mo pa tinutukoy o tinuturing na siya ang Diyos. Hindi ka naniniwala, walang sa konsepto natin na siya ay mabuting tao, o walang konsepto sa atin na kung saan siya ay walang pagka-Diyos. Tanggalin na natin yun dahil alam po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na Diyos at liban pa sa Kanya ay mga huwad. Maging ang pagpunta mo doon sa lugar na yaon, ang pagdasal mo sa Kanya, humingi ka ng tulong, ito ay uri ng shirk at ito ay haram, ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Kaya dahil dito, ang sinumang tao, maging sa unang bahagi ng aya na ating natutunan o hadith na ating natutunan na maging ang sugo alayhi salatu wassalam ay kanyang ipinagbabawal maging sa kanyang libingan. Kaya dito siya ay humingi ng tulong at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay pangangalagaan. Ang pangatlong bahagi rito ay ang hadith na kung saan sinabi ni Ibn Jarir at-Tabari mula sa kay Sufyan na sabi ng ay hadith mula kay Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Nasabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alayha al masajida wa suruj. Ang sabi ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam,
na sinusumpa ng sugo sallallahu alaihi wasallam ang mga babae na dumadalaw sa libingan. Sinusumpa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga babaeng dumadalaw sa libingan, at kanyang sinusumpa ang yaong mga nagsasagawa o naglalagay ng mga ilaw sa mga libingan. Kaya ito ay isang napakahalagang bagay na pag-usapan natin at kukunin natin ang mga panukala ng mga eskular, bagamat ito ay naitatalakay ng ilang mga kapatid kung anong hukom, at ating ipaalala muli upang malaman natin ang mga bagay na ito. Kaya dahil dito sa hadith ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, na ito ay naulat ni Abu Dawud, ni Tirmidhi, Ibn Majah, na ang pagsumpa ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay sa tatlo. Ang una rito, ang babaeng dumadalaw sa libingan, sa dahilan na ang babae sadyang mahina at maging dahilan dito ng kanyang pagsigaw, ng kanyang pagsagawa ng mga gawaing kaignorantihan at maaring magiging dahilan ng fitnah. Ito ang una. At pangalawa, ang yaong mga libingan na ginagawang sambahan, sa dahilan na ito ay maging dahilan ng pagsamba sa mga taong nasa libingan. Okay? Bagamat ito ay walang libingan o walang sinasabi nating walang masjid ang libingan, at ikaw ay gumagawa ng pagsamba sa lugar na yaon, ito'y magiging dahilan ng pagtatambal ng tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sana'y maliwanag po ito. Ito'y magdadala sa tao na siya'y pupuri sa taong nasa libingan. Kaya kung oras ng sala at nandun ka sa libingan at may kakayahan kang lumabas, ay gawin mo ang iyong pagsasala doon sa labas, maliban na lamang sa pinapahintulutang sala, at ito ay ang salatul janasa. At sa pangatlong bahagi na ito na pinagbawal ng propeta alayhi salatu wasalam, ang paglalagay ng mga palamuti katulad ng mga ilaw, dahil ang mga ito ay uri ng paggastos ng kayamanan, ito ay pagsasayang po lamang, na ito ay walang maidudulot na kabutihan. Kaya kailan tayo pwedeng gumamit ng ilaw? Kapag naglibing sa gabi at mayroong masabi nating kadahilanan na kailangan iilawan, ay iilawan po natin. Pwede pong maglagay ng ilaw na sa oras na yaon upang sa gayon ay maging mapadali at maging maliwanag ang lugar. Subalit kapag natapos na at lalagyan ng ilaw, ito ay sadyang ipinagbabawal. Kaya ito ay isang babala at paalala sa bawat isa't isa sa atin, yung pagtayo ng sinasabi nating mga anumang struktura sa libingan, dahil ito'y maging dahilan na ang tao ay iipon, gagawa ng pagsamba, at ito'y tungo sa sinasabi nating pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinasabi nating pagdalaw ng mga kababaihan, ito ay isa sa mga uri ng mga malalaking kasalanan, dahil ang sinasabi nating laan, pagsumpa ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ito ay nagbibigay ng maliwanag na katuruan na ang gawaing ito ay isa sa mga uri ng malaking kasalanan. Kaya ang kabuuan ng hadith kung saan ipinagbabawal na una dito ay ang sinasabi natin, ang pagpapahintulot ng pagsumpa sa mga yaong gumagawa ng kasamaan. Ang pagbabawal sa babae, pangalawa, ng pagdalaw sa libingan. Ang pagbabawal sa babae, ang pagdalaw sa libingan, at ang pagbabawal ng pagsagawa o pagbibigay ng palamuti ng anumang bagay sa libingan. Kaya kung nakakita lamang kayo ng libingan, mashallah, sa Saudi Arabia, alhamdulillah, maging hari siya, maging ministro siya, maging prinsipe siya, at magiging isa siyang pulubi, silang lahat ay magkakatulad ang kanilang antas. Wala kang makikitang bakas na kayamanan sa kanilang libingan. Sila lahat ay magkapantay-pantay sa batas ng ating dakilang tagapaglikha. At ganun din bilang pang-apat, ang kaalaman hinggil sa sinasabi nating pagbabawal na ito, sa dahilan na ito ay maging dahilan na ang mga tao ay pupunta sa shirk. Kung sila ay papayagan ng pagsasagawa ng mga ipinagbabawal na ito, ay maging dahilan ng pagsagawa nila ng shirk, o kaya maging dahilan ng malaking fitna sa ummah. Kaya ang Islam ay nagbibigay ng pangalaga upang tayo ay manatili na dalisay sa ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbabawal ng paggamit ng kayamanan sa walang maidudulot na kabutihan. Kaya dahil dito, aking mahal na mga kapatid,
dapat natin isalang-alang na ang anumang pagmamalabis sa pagsasagawa ng pagsamba o papuri, sinasabi natin pagbibigay ng parangal ay maging dahilan na ito'y pupunta sa shirk. Kaya ang mga taong lumihis sa tuwid na landas, na sila'y pumurit sumamba sa mga ribultot, mga tao na kasintulad natin dahil sa kanilang pagpaparangal at pagbibigay ng mga palamuti sa lugar, kaya dahil dito ay layuan natin upang tayo ay mananatili sa tuwid na landas. Kaya ang sinasabi nating katanungan hinggil sa pagdalaw ng babae sa libingan. Ito ay sinagot ni Sheikh bin Baz rahimahullah sa Fatawa al-Islamiyya ng Saudi Arabia at ito ang kanyang panukala. Si Sheikh bin Baz rahimahullah ay kanyang sinabi nung siya'y tinanong, ano ba ang hukom sa mga babaeng dumalaw sa libingan? Sabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, ito ay sadyang hindi pinapahintulutan ang pagdalaw ng babae sa libingan dahil sa sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na sinusumpa ng sugo sallallahu alayhi wasallam ang mga babae na dumalaw sa libingan. At ganoon din, ito'y maging dahilan ng fitna. Magiging dahilan ng sinasabi nating panunukso ng babae dahil alam natin siya ay marupok at kakaunti ang kanyang pagtitimpi. Marupok ang kanyang damdamin at siya ay maaring sisigaw at nakikita natin sa iba't ibang mga uri ng karanasan natin nung tayo hindi pa Muslim na kung saan kanilang sinasapak ang kanilang mukha, ang kanilang mga damit at nawalan sila ng malay. Ito ay magiging dahilan ng fitna. Kaya dahil dito, dahil sa habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa umma na ito, sa kanyang awa, kanyang pinagbabawalan tayo na mananatili tayo sa tunay na pangalaga ng Allah Jalla wa'ala at mailayo tayo sa anumang mga dahilan ng fitna. At sabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, at ito ang pinakatumpak na kasagutan sa sitwasyon na ito. Bagamat ang ilan sa mga ulama natin na ito'y sinagot ni Sheikh Sheikh Uthaymin, nung siya'y tinanong hinggil sa sinasabi nating babae na siya ay may namatay na anak, at ganoon na lamang siya ay pumupunta sa puntod sa libingan at siya ay nagre-recite ng sinasabi natin Surah Al-Fatiha. At ganoon na lamang, ano ba ang magiging kadahilanan dito? Bagamat siya ay nagtatabo ng kanyang sarili at siya ngayon ay napapangalagaan niya at hindi siya umiiyak. Ang sagot ng scholar na ito ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, ang gawain ng babae na ito, nakagaya na lamang sa sinabi sa katanungan, na siya ay nagdumadalaw sa araw ng Friday at nagsasagawa ng recitation doon, nagre-recite ng Surah Al-Fatiha, na hindi naman siya umiyak, at gano'n na rin, hindi na rin siya na lumalabas yung kanyang bahagi ng katawan, at gano'n na rin, na siya ay malayo sa anumang mga sinasabi nating temptation na mangyayari. At ang bagay nito na kung saan ano ba ang hukom dito. Kaya dahil dito sinabi ng dakilang Sheikh rahimahullah na ang pagdalaw sa libingan, pagdalaw ng mga kababaihan sa libingan ay mayroong pagkakaiba-iba sa mga opinyon ng mga ulama. Kaya si Sheikh bin Baz ay pinili niya dahil ang puntariya niyang hadith dito ay ang hadith kung saan sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sugo sallallahu alaihi wasallam ang mga sairatul kubur, mga babae. Ito ang opinyon ni Sheikh bin Baz rahimahullah, at ang opinyon ni Sheikh Uthaymin, sabi niya nagkakaiba-iba rito ang kanilang opinyon. At iba sa kanila na nagsabi na ito ay hindi ka nais-nais. At iba naman sa kanila nagsabi pangalawa na ito ay pinapayagan. Kapag pinapayagan, kapag hindi ito nakapagdulot ng mga gawaing ipinagbabawal. Yung fitna, yung sinasabi nating mga kanyang pag-iyak o ang pagpapalabas niya ng mga bahagi ng katawan o kaya maaari siyang mawala ng malay, ito ay kung wala ito, sabi ni Sheikh Uthaymin sa kanyang panukala, ay pinapayagan ng ilang mga eskular. At iba naman nagsasabi na ito ay pinagbabawal. Kaya sabi niya na ang pinakakurik na view po rito, ang pinakatumpak sa usaping ito na sa mga ahlul ilm, ay ito ay ipinagbabawal sa mga kababaihan. Sa dahilan na kanyang sinabi na mayroong sumpa na nanggaling sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ang mga dumadalaw sa libingan
At ganun din yung mga tao na naglalagay ng mga palamotipo rito. Kaya dahil dito ang sinasabi nating sumpa ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa mga gawain ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman na ito ay ang pagbabawal sa gawain ito. Dahil yung sinasabi nating sumpa ay uri ng pagbabawal. Kaya ang hadith ay sadyang napakaliwanag. Kaya itong sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, upang sa gayon ay malaman din natin ang ibang mga kaalaman dito na may mga opinyon ang ilan sa mga ulama. Kaya ang pinaka well-known po rito ng usapin sa sinasabi nating prinsipyo ng mga may alam sa pananampalataya na ang pagdalaw ng babae sa libingan ay mula sa isa sa mga malalaking kasalanan. Dahil ito ay nagdadala ng sinasabi nating sumpa mula sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito, kung ito ay major sin at ito ay malaking kasalanan, dapat lamang na hingian natin ng kapatawaran sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya batay sa sinasabi nating usaping ito, ang payo ni Sheikh Uthaymin sa mga kababaihan, lalo-lalo sa nagtatanong na kapag siya ay magdudua para sa kanyang anak, at yung pagre-recite na yaon sa libingan ay tunay na ito ay pinagbabawal, anumang recitation doon na sura o anumang gawain na ginagawa natin na hindi tumpak o ayon sa ginawa ng sugo sallallahu alaihi wasallam, siya ay pwede naman lamang na manalangin, magdudua, magbibigay ng mga kabutihan na ang intensyon ay para sa kanyang anak. Kaya kahit sa bahay po tayo, saan man tayo naroroon, ang ating panalangin ay aabot sa layunin natin. O Allah, tulungan mo aking anak na sa kanyang libingan. O Allah, ang aking ama, ang aking tiyuhin, ang aking mga kapatid na namatay na una. Alladhina sabaquna bil iman, na una silang namatay na may panampalataya, ay pwede po natin silang ipanalangin at hindi na kailangan sa babae na siya ay pupunta doon sa libingan at doon manalangin. Kaya naway, naging maliwanag po ang kaalamang ito at ito ang panukala ng mga taong may alam sa pananampalataya. At insyaAllah, ang kasunod na tatalakay natin, bidnillah ta'ala, inyong abangan, ang mga pagsasabi ng napakarami daw na ipinagbabawal sa Islam. Ang ating nadidinig sa ngayon sa ilan sa mga bagong Muslim dahil nga hindi pa nga natutunan ng maayos ang pananampalataya, ay bakit napakaraming bawal-bawal. At ang iba ay nagbibigay ng kanilang panukala, baka nasa ibang planeta kayo nakatira. Mga kapatid, matakot po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, Brother Sam, na assalamualaikum, masyaallah, malinaw ang audio kaysa malaking mic, gamit mo, wag na big mic. Ay hindi na ito, masyaallah, Brother Sam, barakallahu fik, hindi na ito big mic, brother, malinaw ang audio kaysa malaking mic, gamit mo, wag na big. Barakallahu fik, maraming salamat, jazakallahu khair, naway pagpalain kayo ng Allah, bigyan kayo ng kabutihan sa mundong ito at ganoon din sa kabilang buhay. Kaya dito nagbukas ang ating usaping ito na sadyang napakaliwanag ang pananampalatayang Islam na ito ay nagbibigay sa atin ng daan ng malinis tungo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay nagiging hadlang ang Islam sa pagsamba ng mga tao sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin na ang mga propeta ng Allah Jalla wa'ala, sila ay pinag-uutusan na pipigilan ang anumang maging dahilan ng pagtatambal ng tao sa kanilang dakilang tagapaglikha. Upang sa gayon ay magkakaroon sila ng kalayaan ng tuwirang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagkapantay-pantay ng mga tao. Kaya dito natin makita na wala tayong sinasabing anumang lahi na mainam sa atin, anumang kayamanan na mainam sa atin o anumang grupo ng tao. Dahil ang bawat isa't isa ay meron siyang diretsong connection sa kanyang dakilang tagapaglikha. Kaya ating paghandaan insyaAllah kung meron kayong mga katanungan dahil ating itatanong sa ating mga ulama dito sa Saudi Arabia, ang kasunod nating paksa ay ang palagiang pagsasabi ng ating mga kapatid na puro na lang haram sa Islam daw. Bakit haram? Bakit may haram? At ang kanilang sinasabi, ang ilan sa mga nagtuturo na haram na lang. Mga kapatid, ang haram at halal ay karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ang may kakayahang mag-utos ng ipinag-uutos niya ng mga halal at siya rin may kakayahang mag-utos ng mga bagay na kanyang ipagbabawal. Ito ang
paksa na ating inshallah tatalakayin, at kung mayroon kayong mga gustong liwanagin sa bagay na ito. At bago pa man dumako tayo sa usaping ito, ay ating bibigyan ng kasagutan ang iyong mga katanungan para maitanong natin sa ating mga ulama na may lubusang kaalaman sa ating dakilang tagapaglikha. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. At sa lahat kong mga kapatid na nagsalam sa muli, aking sasagutin ang iyong salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaya may pahabol na katanungan dito. Kung nakagawa ka ng ganitong gawain kagaya sa babae, ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik loob, at ang ganitong mga kasalanan ay wag naman nating tutulig sa dahil kapag ang sino mang gumawa ng ganitong kasalanan, ang Allah ay mapagpatawad kapag kanyang nahingian ng sinasabi nating kapatawaran. Dahil ito ay tulay patungo sa shirk. Kaya walhamdulillah, ang Islam ay ang biyaya ng Allah na madali nating matutunan at madali nating magagawa ang gusto ng ating dakilang tagapaglikha upang ito ay magiging uri ng ibada para sa Kanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So na kung isigaw po sa bahay. Nagpahabol mga kapatid si Brother Mark Anthony Go, si Brother Isa. Pasensya po dahil may katanungan at may 10 minuto pa tayo. Yung sunnah pa kung di maisasagawa po sa bahay, agad ay walang problema po sa masjid. Ang sinasabi ng kapatid natin, before Fajr ay 2 rak'ah, before Duhur ay may 2 rak'ah, at kung kaya mo pang gumawa ng another 2 rak'ah. Ibig sabihin, kung makaya mo before Duhur, Brother Isa, ay may 2 rak'ah at another 2 rak'ah. May taslim po in every 2 rak'ah. Sa pagkatapos ng Salatul Duhur ay maaari mong gagawin ang 2 rak'ah o sa isa pang bahagi ng hadith ay another 2 rak'ah. Ang punto rito, kung ikaw ay gumawa ng 2 rak'ah sa unang bahagi ng Duhur, ay pwede mong gagawin pagkatapos ng Duhur ang 2 rak'ah at another 2 rak'ah. Maliwanag po yun. Okay, ang Salatul Asar ay wala pong rawatib po rito. Pag alam natin na ang katayuan natin pag pumasok ng masjid ay may tahiyatul masjid, subalit may nawafil, kinagkakabaga ng Allah, ang sino mang gumawa ng 4 na rak'at, ito ay bahagi ng mga voluntaryong gawain. Pagkatapos ng Maghrib at pagkatapos ng Salatul Isya. Kaya ito ay may mga lugar, Brother Isa, before Fajr, before Duhur, after Duhur, at after Maghrib at after Isya. Kung ito ay magagawa mo sa bahay, ito ang sadyang pinakamainam na lugar na dapat gagawan. Dahil dito, wag natin gagawin ang ating pamamahay na libingan. Gagawa natin ng sunnah na mga sala po natin. Kung magagawa mo sa bahay. Subalit kung hindi mo isagawa sa bahay at doon ka sa masjid, ay gagawin mo kaagad. Dahil alam po natin na napakalaki ang ganipala na sinabi ng Propeta alayhi salatu wasallam sa kahulugan ng hadith, ang sino mang gumawa ng 12 rak'ah na sunnah na ito o sa isang bahagi ng bilang ng rak'ah ay 14 ay patatayuan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng palasyo sa paraiso. Walhamdulillah mga kapatid, sa bawat pagsasagawa natin ng sunnah na ito, Allahu Akbar, maging wala kang bahay dito sa mundo. Ang Propeta alayhi salatu wasallam ay nagsasalita na ito ay revelasyon na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad, at nawa ay nasagot natin na tumpak ang katanungan ng ating kapatid.